Sa gabing ito ay pinilit kong ayusin ang aking sarili. Anthony coming over dinner. Nagpaluto na ako sa mga katulong, at pababa na ng hagdan nang salubungin ako ni Anthony ng ngiti at yakap. I went to him at hinayaan siyang yakapin ako. Nitong mga nakaraang araw ay hindi ko na nararamdaman ang sarili ko. I became busy for the past weeks. I'm sorry, aniya nang kumalas sa yakap. Umiling ako at tipid siyang nginitian. Okay lang, dinner na tayo. He nodded at hinawakan niya ang kamay ko papuntang dining area. Sa hapag ay nakasama namin si Scott. Habang pinagsisilbihan ng mga kasambahay. Saksi sila sa nangyaring pagpunta dito ni Hector noong nakaraang gabi. Hindi ko pa sila nakakausap tungkol doon. But I'm just glad na wala naman akong naririnig, na kahit anong tungkol doon mula sa kanila. Nagstay pa si Anthony after dinner. Nagpaakyat ako ng tea sa aking kwarto, para sa amin ni Anthony na lumabas sa may terrace. We talked for a bit. Tungkol sa wedding at ilan pang bagay, mostly about his work and new projects. Nang medyo lumalim na ang gabi, ay nagpasya na rin siyang uuwi. I was about to open the door of my room, para maigiya siya palabas nang pinaharap niya ako sa kanya. Nagtaka pa ako noong una, hanggang sa binaba niya ang mukha sa akin. And then his lips touched mine. Hinayaan ko siyang halikan ako. But when his lips went down my neck, ay bahagya ko na siyang tinulak. Kunot-noo niya akong tiningnan. Nag-iwas ako ng tingin. You should go now, Anthony. Gagabihin ka lalo sa daan, sabi ko pagkatapos, ay muling nagangat ng tingin sa kanya. He sighed and then he nodded. Tuluyan kong binuksan ang pinto, at hinatid na siya palabas, at sa kanyang kotse. He kissed me goodbye on my cheek, at pumasok na siya sa kanyang sasakyan. Hinintay kong tuluyan itong makalabas sa aming gate, bago ako pumasok muli sa loob ng bahay. Hindi ko pa rin magawang ibigay ang sarili ko sa iba bukod kay Hector. Hindi ko inasahan ang pagpunta sa akin ni Tanya isang araw. Nang katukin ako ng kasambahay sa aking kwarto, at sinabing nasa baba siya, ay mabilis na akong sumunod pababa ng living room. Kung saan naghihintay siya at napatayo mula sa sofa nang makita ako. Una niya akong binati ng ngiti. Halos hindi naman ako makangiti sa kanya pabalik, dahil medyo pinagtataka ko pa ang pagsadya niya sa akin sa bahay. Tanya, nagtawag agad ako ng katulong, para mabigyan ng snack ang bisita. Naupo ako sa sofa pagkatapos maupong muli ng sekretarya ni Hector doon. May pinapabigay si Sir Hector, aniya sabay lahad sa akin ng isang envelope. Hindi ka na sana nag-abala pang sadyain ako dito sa bahay. You have my phone number. Pwede namang ako na lang ang pupunta sa'yo, sabi ko habang tinatanggap yung dala niya. Umiling siya at tipid na ngumiti. Ayos lang po ma'am. Sinimulan kong buksan yung envelope na naglalaman ng dokumento. Bahagya pang kumunat ang noo ko sa kung ano iyon, pero unti-unti rin naramdaman ang pagkabigo ng tuluyang makita, at mabasa ang nilalaman nito. Agad na balot ng sakit ang aking puso, at mabilis na nagbadiya ang luha sa mga mata ko. I don't have the right to feel this way, alright. Ito ang ginusto ko, hindi ba? Kaya wala dapat akong karapatang masaktan ngayon. Because right in front of me, at hawak ko ngayon sa aking mga kamay, ay ang aming annulment papers namin ni Hector, with his signature in it. Si Sir Hector na ang umasikaso ng lahat para dyan, mahinang sabi ni Tanya. Nagangat ako ng tingin sa kanya, at nakita ang kanyang kalungkutan. Napahawak ako sa ulo nang biglang makaramdam ng pagkahilo. Agad naman akong dinaluhan ng nag-alalang si Tanya. Ma'am Andrea, ayos ka lang ba? Nagtawag siya ng maids at ilan na silang dumalo sa akin. Pinakiramdaman ko ang sarili at kinalma. Unti-unti ko silang inilingan na mga naroon. At sinabing ayos lang ako. Pinigyan nila ako ng tubig at uminom ako ng konti doon. Makaraan ay hinahatid ko na si Tanya palabas ng bahay. Tumigil na ako sa may hamba ng main door, noong huminto siya at nilingon ako. Hinintay ko ang sasabihin niya. Tipid niya akong nginitian. Nandun ako noong kinasal kayo ni Sir Hector sa resort. Panimula niyang bahagyang kinaawang ng labi ko. Hindi ako nakapagsalita. At hinintay na lang ang mga susunod pa niyang sasabihin. Nakita ko kung gaano ka pinahalagahan at minahal ni Sir Hector. Madami na siyang plano noon para sa inyong dalawa, at sa pamilyang bubuuan niyo.
Palagi niyang nababanggit sa amin ni Edgar, seryoso niya akong tiningnan. May nakaschedule na flight si Sir Hector patungong Spain next week, liwan niya kay Edgar ang pamamahala sa kumpanya rito, at sa iba niya pang assets. Pagtutuunan niya raw muna ang expansion ng business doon sa Espanya, at tingin ko ay magstay na doon si Sir for good. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Tanya. Halos matutulala na lang ako sa kanya. Tipid niya muli akong nginitian, at naroon pa rin ang kalungkutan niya. Hindi na ako halos nakaalis doon sa kinatatayuan ko. Hanggang tuluyang nakaalis na si Tanya. Andrea, hello. Para akong nabalik sa kasalukuyan nang marinig ang boses ni Carla, na marahil kanina pa kinukuha ang atensyon ko. Isang umaga ay binisita niya ako sa bahay. Mas halata na ngayon ang umbok sa kanyang tiyan. Yes. Halos erapan niya ako. Ang dami ko nang sinasabi rito, hindi ka naman pala nakikinig. Sorry. Ano nga ulit yun? Nakaramdam na naman ako ng pagkakahilo. Sumanghap siya. Ayos ka lang ba talaga? Her forehead creased while looking at me. Ang payat mo na. And you look sick. Ano bang nangyayari sa'yo? Now she's worried. Umiling ako at pilit nagpakawala ng isang ngiti, para mapanatag ang aking kaibigan. I'm fine, Carla. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Napailing siya. Pupuntahan ko lang sila manang sa kusina. Handa na siguro yung pinaluto kong lasagna, alam ko. Tumango naman si Carla, at tumayo na ako mula sa sofa. Napansin ko rin itong mga nagdaang araw, ay nagiging mapili ako sa pagkain. Hindi naman ako ganito noon. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko, ay bigla na akong inatake ng matinding pagkahilo. Huli kong narinig ang pagtawag ni Carla sa pangalan ko, until my vision and mind went black. Nagising na lang ako sa isang hindi pamilyar na silid. At nakahiga ako sa isang hospital bed. Bumukas ang pinto at nakita kong pumasok si Carla at Scott, kasama ang isang babaeng doktor. Andrea, agad lumapit si Carla sa hinihigan ko, nang makitang gising na ako. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. Nalalayan naman ako ni Scott sa pagbangon, at pagsandal ko sa headboard ng kama. Lumapit din sa akin ang doktor, at unang kinamusta ang pakiramdam ko. I told her na maayos na ako ngayon. Para na rin hindi na mag-alala pa sila Carla at Scott. I lost consciousness. Siguro ay dahil sa stress, at hindi ko pagtulog at pagkain ng wasto. Napapabayaan ko na ang aking sarili. Andrea, bumaling ako kay Carla sa aking tabi. Parang hindi niya malaman ang sasabihin sa akin. Tumingin na lang siya sa doktora. Ang may edad ng doktor ay ngumiti sa akin. Bahagyang kumunat ang noo ko sa kanila. Congratulations, you are almost 6 weeks pregnant, she smiled. Umawang ang labi ko at parang tuluyan na yata akong tinakasan ng mga salita, totoo ba ito? Bumaba ang mga mata ko sa aking tiyan. Halos wala sa sarili ko itong hinaplos at dinama. Isang masayang ngunit nahaluan ng lungkot ng ngiti ang namutawi sa mga labi ko. Hindi ko akalaing ganitong saya pa rin pala ang mararamdaman ko, sa kabila ng alam kong lalong magiging komplikado ang lahat. You should always eat healthy. I've researched it on the internet, ani Scott na naglalapag ng isang bowl ng oatmeal, at sliced fruit sa harapan ko. It was another morning na pumasok siya sa kwarto ko, para dalhan ako ng breakfast. Inayos niya ang bed table sa aking harapan. I smiled. My cousin is such a sweet boy. Silang dalawa pa lang ni Carla ang nakakaalam ng pagbubuntis ko. And here he is sobra nang nagiging maalaga sa akin, at sa magiging pamangkin niya. Thank you Scott. I sincerely thanked him. Masyado nang nagiging magulo ang isipan ko ngayon. Hindi ko na halos malaman ang gagawin. Para bang nawalan na rin ako ng kakayahang magdesisyon. And the only thing that mattered to me now is my baby. Nagsisi ako sa pagiging pabaya ko sa aking sarili, noong mga nakaraang linggo. Salamat sa Diyos at wala namang masamang nangyari sa anak ko. Sa anak namin ni Hector. Bigla akong nakaramdam ng lungkot nang maalala ko siya, at ang nakatakda niyang pag-alis ng bansa. What should I do? Hindi ko na alam. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay ang baby ko. Scott smiled at me, at iniwan niya na muna akong makakain doon. Nang makarating sila Auntie Miriam, at ang kanyang asawa sa bansa, ay agad nag-set ng dinner kasama ang mga magulang ni Anthony. Sa bahay nangyari iyon.
And I was just almost silent the whole time. Sasagot lang kapag tatanungin nila ako, o hinihingi ang aking opinyon. How are you, Hiha? Nakangiting baling sa akin ni Tita Salvi, Anthony Mom, while we were having dinner. Ngumiti ako kay Tita. I'm fine, Tita. Thank you po. Tumango siya. You should start practicing calling me mommy from now on. Malapit na ang kasal ninyo ni Anthony, she laughed a bit. Napangiti rin sa akin ang mga kasama namin sa hapag. Bukod kay Scott na tahimik at seryoso lang kumakain kaharap ko. Anthony was sat beside me. Masaya ang mga nakatatanda sa dinner na iyon, at walang iniintinding anumang suliranin. Ako lang naman yata itong may problema rito. Ako na lang po ang kukuha sa kusina. Sabi ko kay auntie na magtatawag sana ng katulong para sa dessert. Tumango siya at hinayaan na ako. I went to the kitchen at hinanda na yung matamis. We should stop this wedding. Natigilan ako sa ginagawa, at napalingon kay Scott na sinundan pala ako sa kusina. I sighed at pinagpatuloy ang ginagawa. It's not that easy, Scott. This will be harder for you for the baby. If you'll still marry Kuya Anthony, putol niya sa akin. Napasinghap ako at tuluyan na siyang binalingan. Scott. He shook his head. You're just confused. You'll probably regret everything, once you realize that this will be all a mistake. Think about the baby. Think about yourself. Stop minding other things, ate. Please. Anya. Halos na-frustrate na naman sa akin. Hindi ako nakapagsalita sa pangaral ng pinsan ko. He's young pero nakakapag-isip na siya ng mga ganitong bagay. He's matured. Sakit siya ng ulo kanila Uncle at Auntie Miriam, pero hindi pa siguro nakikita ng mga magulang niya ang side ni Scott na ganito. Napangiti ako para sa aking pinsan, sa kabila ng pagkakabuhol-buhol na ng isipan ko sa sitwasyon. He sighed. Look, Mom and Dad. They'll just understand. And Kuya Anthony, his parents. And soon everyone. They will understand, too. Maybe not immediately but they will. I know they will. So there's nothing to worry about, he continued to convince me. Napaiwas ako ng tingin, at napahawak doon malapit sa may sink. Bigla akong nakaramdam ng panghihina. Then what should I do, Scott? Tell me. Dahil hindi ko na talaga alam, kung ano pa ang nararapat kong gawin. I'm emotionally tired. Tinatatagan ko na lang ang loob ko para sa baby ko. Go and see Mr. Saavedra. I didn't know him so I researched on the net. He's a known businessman. And he's the baby's father, right? Seryoso akong tiningnan ng aking pinsan. Nag-iwas muli ako ng tingin at nagbuntong hininga. I don't know. Ano nang balak mo ngayon? Si Carla na sinusungitan man ako, ay alam kong nag-aalala lang siya para sa akin, at para sa kalagayan ko. I sighed. Marahan akong umiling. Hindi ko talaga alam, Carla. Marahas siyang nagbuntong hininga. Well, I can't judge you. Maging ako ay naguguluhan din sa sitwasyon ko ngayon, Anya. Natuon ang atensyon ko sa aking kaibigan. Dahil sa sarili kong problema, ay hindi ko na halos nakakamusta man lang ang kaibigan ko. Minsan akala natin tayo na ang may pinakamabigat na problema sa mundo. Ang hindi natin alam, ay na-memorable mo din ang mga tao sa paligid natin. Ang mga mahal natin. Sometimes we're just too focused on our problems, at naghahanap tayo ng karamay. Wherein yung hinahanap mong karamay, ay nangangailangan din pala ng karamay. Lahat naman kasi siguro ng tao, ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, at kinakaharap na mga pagsubok at problema. Gaano man kaliit o kalaki, ay pare-pareho lang tayong may mga pinagdadaanan sa buhay. So never think that you're alone. Because you're not. And never also think na ikaw lang ang pinapahirapan ng tadhana at pagkakataon. Dahil lahat ay may kanya-kanyang kinakaharap sa buhay at sa mundong ito. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Hindi lang ikaw ang umiiyak. At hindi lang ikaw ang nabibigo. Many people failed each day. Maaring sa job interview, sa nililigawan nila, and other things. So we shouldn't be really afraid to fail people, and their expectations. We shouldn't be afraid to be failure. Because that's part of life. Kung ganoon, Andrea, hindi ka din dapat matakot na makadisappoint.
Yes, you will fail them and their expectation, ngunit kapalit nun ang kaligayahan mo. You will eventually still disappoint them, kapag itinuloy mo ito dahil hindi ka rin magiging masaya. You'll be miserable, at madadami mo lang sa pagiging miserable mo ang mga taong ito. Minsan ang dali lang para sa atin ang magsabi, ang magbigay ng advice, pero ang sarili natin mismo, ay hindi naman natin maabisuhan ng maayos. Isa pa, no one can live a life without hurting other people, and their feelings. At yun ay dahil may iba't iba tayong opinyon, at pananaw sa buhay na ito at sa lahat ng bagay. Minsan, no matter how much you try to make people understand, ay hindi ka pa rin nila maiintindihan. Dahil may iba silang pananaw sa pinaglalaban mo. I think that's the cause, kung bakit tayo nakakasakit ng ibang tao. Dahil iba ang pagkakaintindi nila sa naiintindihan natin. Ang mahalaga ay ikaw, at kung ano sa tingin mo ang tama at dapat gawin. Anyways, you will be the one to face the aftermath of every decision you make. Hindi sila. Lumapit pa ako kay Carla, at niyakap siya ng mahigpit. She hugged me back, at parang gamaan ang loob ko, sa simpleng presensya niya lang ngayon dito sa tabi ko. Tulala ako sa aking refleksyon sa salamin. I was already in my wedding dress. Simple at natural lang din ang pagkaka-makeup sa akin. At alam kong naghihintay na sa akin ang mga imbitado sa simbahan. Si Anthony. Andrea, narinig kong tawag sa akin ni Auntie Miriam. Pumasok siya sa room, at dinungaw din ang reflection ko sa malaking salamin. She smiled. You're so beautiful, hiha. Inayos niya ng konti ang sinadyang takas kong buhok. My hair was up in a messy bun. Ngunit hindi ganoon ka-messy. Maayos pa rin at sadya lang talagang ginulo ng konti para magbigay ng karagdagang estilo. Let's go. Aniya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa harap ng tokador. Ngunit nanatili lang akong nakatayo doon, kaya binalikan ako ni Auntie, at bahagyang pinangunutan ng noo. Is there something wrong, hiha? Nagtatakang Aniya kung bakit hindi pa rin ako gumagalaw. Marahan akong umiling kay Auntie, kasabay ng pagbuhos ng luha sa aking mga pisngi. Nagbago agad ang ekspresyon niya, at nakita ko doon ang pag-alala. Andrea, what's wrong, hiha? Marahan niya akong nalalayan muli sa pag-upo doon. Umiling akong muli, habang nagpatuloy sa pagbuhos ang mga luha ko. Auntie, I'm sorry po. But I can't. Umiling ako. I can't do this. I can't marry Anthony. I'm so sorry. Halos mapahagulgol na ako. What? Kumunat ang noo niya. Pero bakit, hiha? Ang akala ko ba ay nakapag-usap na kayo ni Hector. And he already agreed with your annulment. Umiling ako kay Auntie. I held her hands while I cry. Auntie, buntis po ako. And this is Hector, baby. Hindi siya agad nakabawi. Ngunit makaraan ay isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi, hiha? Marahan niyang tanong, at pinisil na rin pabalik ang kamay ko. Natakot po ako, bahagya akong sumanghap. I was confused. Hindi ko na alam ang gagawin, at muli akong napahagulgol. Dinala na lang ako ni Auntie sa kanyang mga bisig, at binalot ng yakap. Pakiramdam ko, ay parang si Mama na rin ang yumayakap sa akin ng mga sandaling yun. Alam na ba ito ni Hector? Kumalas ako kay Auntie at umiling. She smiled weakly. Sige na, magpalit ka na ng damit. Pupunta ako sa simbahan, at ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila, Salvi at Anthony. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Auntie. Naiyak pa ako, at muli siyang niyakap. Nang kumalas kami sa isa't isa, ay nagpaalam na siyang pupunta na sa simbahan, kung saan naghihintay ang mga taong alam kong mabibigo ko sa desisyong aking pinili. I expect them to not immediately understand my choice. Or not understanding me at all. Ganoon naman talaga. Hindi lahat mapapaintindi mo, lalo na't hindi ko pa sila mahaharap ngayon. Pero balang araw, they might judge me for running away on our wedding day, pero hindi na mahalaga iyon. Madali naman talaga para sa mga tao ang manghusga. Lalo na kapag hindi ka naman talaga nila ganoon kakilala. So it's okay. I'm so sorry, Anthony, sana ay mapatawad mo pa ako. I'm doing this not only for myself and my baby, but also for Hector, for us, at para na rin kay Anthony. Hindi ko rin kayang ipaako sa kanya ang baby ko.
He doesn't deserve this. He doesn't deserve me. He deserves someone who will love him the way he's supposed to be loved. At hindi ako iyon. Dahil noon pa man hanggang ngayon. Ang pagmamahal ko ay para kay Hector lamang. Nang makaalis si Auntie, ay mabilis na rin akong nagpalit ng damit. I wore a simple jeans and blouse. Pagkatapos ay bumaba na ako patungo sa sasakyan. Then I started driving, habang tinatawagan si Tanya. I can't contact Hector phone number. Kaya magbabaka sakali ako sa kanyang sekretarya. Hello Tanya, agad kong sabi nang sagutin niya ang tawag ko. Ma'am Andrea, Tanya kailan nga yung flight ni Hector? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. I need to see him now. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa baby namin. I will tell him. At alam kong matutuwa siya. Kagaya ng tuwang naramdaman ko, nang malaman kong nagdadalang tao na pala ako. He's going to be a father. Magiging parents na kami pareho, and we'll make sure na magiging mabuting mga magulang kami kay baby. Kaya aayusin namin ito. Ngayon ang alis ni Sir Hector patungong Spain, anita niya na mukhang nataranta na rin sa kabilang linya. Umawang ang labi ko. Ano? Teka anong oras ba? Mamayang konti. Nasa airport na ngayon si Sir Hector. Ano? Lumakas lalo ang pagkabog sa dibdib ko, dala na rin ng takot na baka makaalis na siya nang hindi ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol sa baby namin. I tried to call him, pero hindi ko siya makontak. Niliko ko ang sasakyan mula sa daan sana, patungo sa dati naming kondo. Sige, ibababa ko muna ito, at susubukan kong manghingi ng tulong kay Edgar, para makontak namin si Sir Hector. Anang kanyang secretary. Yes, please. Salamat Tanya. Okay, tatawagan kita ulit. Yes, yes. Salamat, binaba ko muna ang tawag, at nag-focus sa pagdadrive patungong airport. Baby, sana ay maabutan pa natin ang daddy mo. I whispered. Hindi na ako nakapag-park ng maayos. Nagmamadali na akong pumasok ng airport, at hinanap si Hector sa dami ng tao. Panay ang dasal ko habang umaasang naabutan ko pa nga siya. Tumunog ang cellphone ko sa tawag ni Tanya. Kasabay noon ang naririnig kong announcement ng flight sa speaker. Natigilan ako at halos matulala na lang nang sinagot ang tawag. Naririnig kong nakaalis na yung flight ni Hector. Tanya, nanginig ang boses ko, at unti-unti akong nanghina, habang naririnig ang sinasabi sa speakers, Ma'am Andrea, sorry pero nakaalis na raw yung eroplanong sinakyan ni Sir Hector. Nanghihina ako at halos gusto ko na lang bumagsak sa kinatatayuan ko. It felt like I lost all hope left in me, sunod kong naramdaman ang maiinit na luha sa magkabila kong pisngi. Tuluyan akong napahikbik. Ma'am Andrea, ayos ka lang ba? Si Tanya na nag-aalala sa kabilang linya. Umiling ako at bigong lumabas ng airport. Salamat sa tulong Tanya, sininghap ko ang mga hikbik. Tapos ay binaba ko na ang tawag. I was hopeless when I get inside the car. Hindi pa muna ako nakapagmaneho agad, because my vision was still blurry, because of the tears. Ayokong baka maaksidente pa kami ng baby ko. Sinubukan kong pahirin ang mga luha ko, ngunit nauwi pa ako sa paghagulgol. Kasalanan ko ito. Tinaboy ko siya. Tinaboy ko ang daddy ng anak ko sa kabila ng pagmamakaawa niya sa akin ng gabing yun. I became so heartless for him. Inisip ko nga ang ibang tao, but forgot to think about him. Tinaboy ko ang lalaking mahal na mahal ko. All because of my confused decisions.